Okay, magandang umaga sa lahat. Kami pala ang Team Matrix Protector. Nandito ako para i-perform ang functionality test. So, una, dito tayo sa functional test case add advisor. Dito sa add advisor, titignan natin kung may function na ba siya. Kung mag-create tayo ng isang advisor, dapat ma-display siya sa table ng prefix. So, meron tayong steps dito na nakalagay sa ating table. So, first, add advisor. Then, second is fill all the blank. So, lagay natin dito. gmail.com. And save natin. So, sa nakikita natin, yung in-add natin nga na advisor is nandito, which is si Sir Nico Perez. Kita rin natin dito ang ibang advisor na na-add ng prefix. Dito muna tayo sa move to trash. Pwede natin i-move to trash yung mga advisor na inactive na. So, try natin. Let's try Sir Nico ulit. Move to trash. And done. Ganyan lang kadali. Makikita din natin yun si Sir Nico dito na sa archive. So, let's proceed with archive. Dito sa archive, makikita natin yung mga na move to trash na or inactive na mga advisor. So, meron tayo dito mga test steps. Select an advisor from the list using the checkbox. So, sinasabi dito is mag-check daw tayo dito. Nandito sa gilid yung mga checkbox nila kung sino yung advisor na mamumove to trash. So, for example, piliin ko ito si Cherry Ann. Then, move to trash. And, well, so nakikita nyo naman na si Cherry Ann is nawala na dito sa table ni prefix kasi na-move na siya into trash kasi inactive na siya na advisor. So, let's proceed with restore advisor. So, restore advisor naman, pwede natin silang i-restore yung mga na inactive na mga advisor. For example, si Sir Nico. I-restore natin siya, ibalik natin siya doon sa table ni prefix sa mga active na mga active na advisor. So, same process lang din. Click lang natin ito mga checkbox sa gilid. Then, restore. So, okay. So, nakikita nyo naman nga, nandito ulit si Sir Nico sa table ni prefix advisor. Makikita mo rin ang kanyang mga information dito. Yun lang, para sa restore ng advisor. Proceed tayo dito sa advisor information. Dito sa advisor information, dito sa this test case verifies the functionality of viewing an advisor complete information from the advisor management module. It ensures that when an advisor record is selected, all related details are correctly retrieved from the database and displayed to the user.
So, nandito yung advisor information ni Sir Nico. Madali lang siya kasi pipindutin lang niya yung account ni Sir Nico or name ng isang advisor para makita niyo lahat ng kanyang information. Nandito ang kanyang email, contact number, ang grade level, kung anong grade level siya na advisor, and section. Nandito rin kanyang advisor ID. Posa. So, let's proceed with functional test case add parent. Title is add parent information. This scenario tests the process of adding a new parent record in a system using the create parent form. The user fills the in required fields and save the date and the data. So, meron tayong steps dito nga nilagay para malaman niyo kung paano mag-create or mag-add ng isang parent sa prefect table. So, add parent. Dito, allow male 12 father and save. So, sa nakikita nyo dito sa table, sa parent management table ni Prefect, nandito yung in-add natin na new parent, which is si Bong Albao. Nandito lahat yung mga parent na active parents na yung meron silang mga students din na active. So, and the table and the functional test case move to trash. And dito, same dun sa advisor na table, pwede rin tayo mag-move to trash ng mga inactive na mga parents. For example, ito si Bong. Always click the inbox kasi napaka-importante niyan para ma-move to trash yung parent na gusto mong i-move. And confirm. So, as you can see, nawala na yung si Bong Albao dito sa table ni Prefect kasi inactive na siya. Nandoon na siya sa trash na or archive ni Prefect. Dito naman sa functional test case archive. Dito naman sa archive, makikita natin yung mga archive parents ng mga yung mga inactive parents. Dito, click natin yung archive. Nandito, sa nakikita nyo, nandito yun si Ruby Calunya and Bong Albao. Ito yung mga parents na inactive na or ano ba ito, yung students din nila is inactive din. Kaya wala na silang lugar dito sa table ni Prefect kasi wala naman silang estudyante. So, pwede din natin itong i-delete. Okay, so nakikita nyo dito sa table na archive parents, nawala na yung dalawang parents na inactive kasi dinelete na natin permanently. So, dito may tayo sa restore. Pwede din tayo mag-restore ng mga parent na inactive kung sakali yung mga students nila is bumalik sa pag-eskwela doon sa
Tagulan National High School. So, try natin ulit. And done. Nakikita natin, click lang natin yung inbox and click the restore. Dito sa archive parents, makikita natin na ang status ni Ruby is inactive na. Pero pag i-click natin yung restore, makikita natin ulit na si Ruby is active na. Nandito siya. Active na siya. And pwede natin din makikita yung mga parent information. This scenario tests the system ability to display all active parents record in the parent information page, list page. So ito, makikita natin dito yung parent information, kung active ba siya or inactive, parent ID niya, birthday, relationship niya sa estudyante, which is mother siya. And nandito din ang kanyang email address, contact number. So madali natin silang i-reach out kung baka sakaling anak nila is mayroon mga violation nga nagawa sa loob ng paaralan. So dito meron tayo sa add student. Si Prefect, pwede din siya mag-add ng student. Hindi lang si advisor yung pwedeng mag-add ng student, pati rin si Prefect. Dito. So nakikita natin dito sa add students, meron tayong ditong test steps. Dito, click add student button in toolbar. Fill all the blanks, click submit button, successful. So susundin natin yung mga steps na nilagay natin sa table natin. So first, click add student. Then natin dito female August 8, 2008 address. So dito, sa nakikita niyo dito sa create students, meron tayong mga field na nakalagay dito nga parent and advisor. So lagay natin dito kung sino yung parent ni student na ina natin. For example, and si advisor is first. And also the status active talaga kasi in-add natin siya eh. Hindi tayo mag-a-add ng student na inactive. Dapat active talaga. Add natin. Save all. So, sa nakikita nyo, dito sa may taas, nakita natin yung in-add natin yung na bago na student, which is si Jana. Nakita natin dito sa table ni Prefect na successful talaga siyang na-add. And then, pwede rin tayong sa archive, pwede natin yung i-move to trash natin yung new students na nilagay natin. Move to trash. Okay. Pwede rin tayo natin yun i-restore or i-delete permanently. So nakikita natin dito, tatlo na yung inactive na students na move to trash natin. Kasi hindi na sila bagay dun sa table nga puro active ang nakalagay kasi nga mas marami dito? Mas marami basta ito, makita natin dito. Pwede rin natin dito sa archive students, pwede natin i-restore
or delete permanently yung mga inactive na ng mga students. For example, si Jana, i-restore natin si Jana kasi inactive na siya ulit. Active na siya ulit. So, restore. The model will send successfully. So, nakita natin, bumalik na siya sa dati niyang, sa lalagyan, which is sa table ni Prefect sa student management. Nabalik natin yung ni-restore natin na student na active na siya, hindi na siya inactive. And, tapos tayo sa archive and move to trash. Dito naman, magsiset tayo ng appointment doon sa advisor account. Magsiset tayo ng appointment sa mga students ng mayroong mga violation. Ito muna tayo kay uy. Teka lang. Add natin yan. Gamitin natin yung account dito. Address, fees, and password 1, 2, 3. So, doon tayo sa pag-set ng appointment. So, sa pag-set natin ng appointment, kailangan natin i-click yung isang student na mayroong violation. So, for example, si Mark De La Rosa. No. Ito si Kevin Diaz. Send tayo ng appointment dito. Lagyan natin dito is November. So, 11. Lagyan natin dito, date kayo 5. Lagyan natin 6. And day 25. So, meron din appointment time. Lagyan natin dito 9 AM. And successful. So, makikita natin doon sa Prefect na meron ng mga appointments. So, nandito yun si Kevin Diaz. Nandito yung date niya kung kailan na-set yung appointment niya at anong oras. Nandito yun. November 6, 2025 and 9 AM. Then, proceedin tayo sa student information. Student information naman, same lang din yung kanina. Kailangan lang natin pindutin yung name ng isang student para lumabas yung kanyang information. So, nandito rin nakalagay dito, active. Nandito rin yung student ID, birthday, contact details, address, contact details niya. Nandito na yung, nakalagay na dito yung address at contact number niya. So, dito naman sa pag-add ng violation. Si Prefect, pwede din siya mag-add ng violation. Hindi lang si advisor pwede mag-add. Pwede din si Prefect. Kasi dito ka Prefect, ang mga violation na dito is mga major na. Hindi katulad ng kay advisor na minor. Meron ding major pero i-attach. Basta mo to. Then, add violation. Dito sa add violation, meron tayong this test case verifies that an authenticated Prefect can successfully add a new parent
new student violation record to the system with valid data, ensuring proper validation, database storage, and user feedback. So, dito sa table natin, meron tayong nilagay na mga steps kung paano mag-add ng violation ng isang student. So, add violation. Lagyan natin dito kung sino yung student na mayroong violation. For example, si Samantha. Samantha Cruz. Violation niya is inappropriate physical contact. And maglagay tayo dito ng sanction. Lagay natin dito restorative action. And maglagay tayo ng date. Kung anong date siya naka-violate. For example, ngayon. Lagay natin dito 11/05/2025. And time. Anong time yung mga yun? 8:49. Yeah. And incident details. Lagyan natin dito, and add summary. So, nakikita natin dito sa violation summary, ang violation ID, violator, which is yung may na-violate na student, which is si Samantha Cruz. Makikita din dito yung offense niya, inappropriate physical contact. Nandito rin yung sanction na restorative action, and date, time, and incident. So, save all records. Okay, let's wait because I don't know, the internet is slow or weak. It's okay. The model will send successful. So here, makikita natin dito yung student nga naka-violate, may violation, which is si Samantha, yung inad natin kanina. Nandito ang kanyang incident, offense type, sanction, at anong date at time. And proceed tayo dito sa archive. Pwede rin natin ito ma-archive, ma-restore. Same din kanina sa student and advisor. So, try natin para makita nyo kung may functionality na ba. Una, move to trash. Archive. Then, restore natin ito si Nicole Santos. And, okay, successful. So, nakikita natin dito si Nicole Santos. Na-restore natin siya dito sa table ng violation management. So, nakikita natin dito yung incident, offense type, sanction, and date. Dito naman sa pag-create ng anecdotal. Pwede tayo mag-create ng anecdotal sa students na yung mga may violation. For example, si Samantha Cruz. Click natin yung inbox. Importante talaga itong inbox sa gilid kasi hindi ka maka-perform ng iba kung hindi mo ito i-click. For example, mamaya na ganda ipakita sa mga field attempts. So, create anecdotal. At then dito solution. Kung anong solution ng kanyang violation. Tingnan dito. And recommendation. Pwede natin ilagay din recommendation. And successful. Dito rin, makita rin natin kung mag-proceed kayo ng okay, babalik siya sa table. Pero pag i-click mo itong print records, mapiprint siya. Makikita natin dito. Dito sa table 20, sa functional test na print records, this test case verifies that an authentication prefix can successfully print anecdotal records in formatted
report after creating them, ensuring proper layout, content accuracy, and print functionality. So, makikita natin dito, pag i-click natin yung print records, lalabas siya in a new tab. So, makikita natin dito, yung student, incident, to. Kita natin dito yung solution and recommendation. Meron din tayo mga naka-underline dito na mga parent name, signature, prefix in charge, student name and signature. And balik tayo dito. Ano sa print PDF. Functional test naman ng print PDF. Pens and pwede tayo mag-print ng PDF. Lahat ito mag-print natin using PDF. Na-print natin. Tignan nyo. Pasahin mo na natin yan. This scenario tests the functionality of generating and downloading the offense and sanction reports as a PDF file. So, meron tayong steps dito na nilagay din para alam nyo kung paano gamitin o paano mag-print mag-print ng mga offense and sanction. Okay. And print. So, ito na. Open natin yung print. So, ito yung naka-PDF na ng mga report and sanction. Kompleto yan. Kung ano yung nasa table natin sa pag-print, nandito rin lahat. So, makikita natin dito sa unahan, tardiness, incomplete homework, nandito rin. Disruptive behavior, nandito. Bullying, harassment, nandito lahat ng nalagay natin dito sa table. Pag-print natin ng PDF, nandun din lahat. And okay, punta mo rin dito tayo sa export. Yung mga offense and sanction, pwede natin siya ma-export into Excel. Pwede natin siya ma-export. Try natin i-export. Okay. Siya. Click natin. Ito. Na-click natin ito. Na-export natin siya papuntang Excel. Pwede tayo maka-edit dito. Maka-add ng mga words. Or maka-add tayo ng mga offense type. Offense description sanction. Lagay tayo dyan. And muna natin yan para later. So, dito naman sa pag-print ng mga reports. Dito. Lahat to is may functional na sa mga print. Pwede mo ito ma-print, pwede mo ito ma-export. Pero dito sa file, pwede natin siya ma-export to PDF. Yan. Export natin. Nandito rin siya. Nandito sa lahat na anecdotal. Nakita natin dito sa anecdotal records for complaint case. Kita natin pag-export natin sa PDF, makikita natin dito yung mga complainant name, respondent, solution, recommendation, date, and time recorded. Lahat ng nandoon sa table is pag-export mo, makikita mo rin lahat. Ito, makikita natin dito lahat. Export. Kita natin lahat. Ano pa? Export. Kita natin yan. Pwede rin natin i-export. Open natin dito. Ayan.
Pwede natin siyang ma-edit. Ayan. Pero huwag natin i-edit kasi lagyan na dyan. So, proceed tayo dito sa add complaints. So, dito sa add complaints, verify that the prefect user can successfully add new complaint records with multiple students and offenses. So pwede na siyang maka-record ng or maka-add ng mga complaints kahit multiple. Lagyan natin dito. Complainant, Samantha. Dito si Joshua. Offense and sanction niya is inappropriate use of social media. Lagyan natin dito. Parent guardian notification. Incident. Lagyan natin ganyan. And add summary. Successful. So makita natin dito sa complaint summary. Makita natin dito sa Samantha. Si Joshua. Samantha is yung complainant. Respondent is yung si Joshua Reyes. Makita natin yung offense niya dito. Sanction, date, and incident. So, save all natin. So, nandito. Sa nakita natin, yung complainant natin is si Samantha and respondent si Joshua. Fully functional na siya dito sa pag-add ng complaints. Then, test case export preferred dito. Ito yung ibig sabihin niya. Sa export report as PDF and CSV, nandito. Pwede natin siyang i-export. Pwede natin siya i-export sa PDF. Export din sa CSV. Ma-open yan lahat. SB. Instruction. Dito naman sa proceed tayo dito sa field login prefect account. So, proceed tayo dito sa mga field na. Fully function siya pero field siya kung too much attempt ba or wrong password, ganyan. So, lagat muna natin. So, lagay natin dito as if namali tayo, namali. Ay. Mong din yung accounts. Lagyan natin dito. Ganyan. So, nakalagay dito is the email field must be a valid email address. Nakalagay dito is to verify invalid credential provided. To verify that the system correctly handles and rejects the login attempts when a valid email is paired with an incorrect password. So, ito. Or, pwede rin mga mali yung email niya, mali yung password, depende. Meron siyang lalabas dito na email field must be a valid email. Kaya dito yung tamang pero mali ang password. So, nakalagay dito, invalid credential provided kasi mali ang kanyang password. Kasi tayo dito sa too much attempt. Nandito naman sa too much attempt, may magno-notif na too much attempt pag nag-attempt ka ng login pero mali lahat. Mali.
Then, may notification or modal na lalabas na too much attempt. So, try natin. Ito. Too many attempts. You have exceeded the maximum number of login attempts. Please try again in a second. May 10 seconds siyang cooldown kasi maraming attempts na ang kanyang nagawa at mali yun lahat. And dito na tayo sa letter error advisor add students. So, dito tayo. Login muna natin si add student. Login muna natin lahat. Prefix at advisor. So, dito sa students. Dito sa students is kailangan tayo mag-add. Nakalagay dito, the scenario test the system valid when the user attempts to save student records with missing required fields. So, ito yun. Lagay natin dito. Igala. Female 12-204. Address, Pablino, number, parent niya, ganyan dito. Christina. Niya, ganyan dito. Ganyan lang. Possible natin, may lalabas na validator error. Please fill in all required fields before saving. So, nakagay dito, dapat lahat yung mga fields dito is naka-fill up lahat. For example, dito. Ito yung kulang eh. So, lagay din dito, 274 and save. So, na-save na lahat. Na-save na yung bagong student. Natalie Digala. Proceed tayo dito sa field error to move trash advices. Dito. Nandito naman, papakita ko sa inyo kung ano yung mga field na mga attempts. For example, kung gusto mo i-move to trash yung isang student, huwag kayo pindot agad dito sa move selected to trash kasi merong modal na lalabas na please select at least one student. Kasi nga, sabi ko na kanina, importante ito lahat mga checkbox dito sa gilid kasi ito yung way para ma-create or ma-function mo lahat ito. Itong move to trash, archives, add student, kailangan mo ito yung pindutin yung checkbox. So, para hindi siya error, same nito, kailangan mo pindutin yung checkbox and select. So, ayan. Successful. So, makita natin dito sa archive students. Dito naman sa archive students delete permanently. Same din yun sa move. Kailangan mo siyang i-check inbox talaga. Kasi nga, kung click ka lang agad ng delete permanently, may lalabas na please select at least one student to delete permanently. Kasi nga, kasabi ko nga, importante lahat ng itong nasa gilid kasi ito yung paraan para ma-function mo lahat itong tatlo. Ay, itong dalawa lang pala kasi close yung isa. So, delete permanently and done. Successful. And dito naman sa archive student error to restore. Ito, same din. Hindi ka maka-restore ng isang student kapag hindi mo i-click yung kanyang checkbox sa gilid. So, try natin field. Ganyan. May notification na lumabas na please select at least one student to restore. Kanina, hindi tayo maka-move ng student to trash kasi nga hindi natin click yung checkbox.
Same din dito sa delete. Di tayo naka-delete ng student permanently kasi nga hindi tayo nag-check ng inbox sa gilid ng students. So, kailangan talaga natin i-click yan. So, click natin and click the restore. Ganyan kadali. Nakikita natin dito, si Miguel Garcia is restore natin siya. O, restore natin ulit ito si Michael. And, okay. Kita natin dito si Michael 12, Idiot 12. Nakita natin dito na na-restore na siya. So, proceed tayo dito sa set appointment error. Pag set natin appointment error, ito, hindi tayo makaset ng appointment pag hindi tayo naka-check ng inbox ng isang students. Same din kanina, may notification din na lalabas. So, ang dapat talagang gawin is always check the checkbox before click the other button like set appointment, correct anecdotal. Kailangan talaga ito. So, click natin yan and set appointment. Yan ang kadali. Kasi kung hindi mo pipilitin yung mga checkbox dito sa gilid, may notification talagang lalabas. Kasi nga, mag-trigger yung namin, yung notification na nilagay namin para alam mo kung paano i-generate yung ganitong situation. Dito. Create anecdotal. Same din. May notification na lalabas kapag hindi ka nakapindot ng mga checkbox dito sa gilid. Always check the checkbox and click the other button to function. And, ganyan lang kadali. And then, email missing at symbol. So, ito. May nangyayari taga nito sa hindi lang sa ito. May mga talaga ito mga nangyayari sa mga paglalagin. Same nito. Walang at. Kahit so nakita nyo, the email field must be a valid email address. Kasi nga, kahit na correct yung password mo, wala ka namang at nilagay dito sa email mo, hindi talaga siya ma-open. Kailangan, lagay mo yung at para ma-open mo ang account. Nakalagay dito, testing system behavior when creating an advisor with email missing at symbol to verify that the system validates email format without at symbol. System is accessible. User has permission to create advisor. So this is the expected result. System should display email format validation error. Advisor should not be created in database. Error message should indicate invalid email format. So, nakita natin kanina, meron talaga siya mga invalid na mga notification nga nilabas kanina. So, proceed tayo dito sa prefect create student with unregistered parent. Ito, hindi ka talaga makakreate ng student. Hindi ka talaga create ng student kapag walang registered na parent. So, ito. Student. Create ka ng student dito. Kaya nandito. JB. Ulong. JB the Ulong. Mail. 3. Ulit. Ito mga random lang na mga names sa mga parents ng mga unregistered. Lagay natin dito si advisor kay Perez.
So ito, may lalabas talaga nga validation error. Please fix the following errors. Student number 1 has missing required fields. Meron required fields dito kasi nga ang dapat nakalagay dito sa parent is yung mga registered parents, hindi yung mga unregistered. Una talaga i-register yung mga parents before yung mga students. So, lagay natin dito para ma-register siya. Lagay natin dito yung mga registered na parents and save all. Ganyan lang kadali. Dito naman sa create function that's not in the database. Si prefect at si advisor, hindi sila makakreate ng basta-basta ng function kung wala sa database. Kasi nga, dito sa function natin, marami dito mga function. Function, marami dito. Hindi ka maka-add ng mga function or offense na wala dito sa database na nilagay namin. So, create tayo ng function. Lagay natin dito si Samantha. Yung function na lagay natin dito is brain alcoholic drink inside campus. Alcoholic drinks. And dito date. Natin dito sa date 24 time 9 AM. And inside the campus. Pag pindot natin sa add to summary, meron siyang notification na incomplete. Please fill all fields before showing summary. Because naglagay tayo ng offense and sanction dito, naglagay tayo ng offense dito na wala naman sa ating database. Yung notification na lumabas, dito yun na field. Kasi nga, wala tayong sanction na ma-select. Kasi nga, ang offense dito, wala sa ating database. So, lagay natin dito yung offense na nasa database natin, which is the inappropriate use of social media. Lagay natin dito is verbal warning. So, add summary, success. So, nakita natin dito sa gilid, sa violation summary, kita natin lahat yung violator, offense, and sanction niya. Kaya, pag save natin, successful. And, dito naman sa clicking save all without clicking add to summary. Dito rin. Ito. Add tayo dito. Samantha. Friends, appropriate, physical, verbal, 12 to 24, time 10 AM, student, and sabal. So, sa nakikita nyo, mayroon tayo notification no violation at least kasi hindi tayo muna makapag-save all ng records kapag hindi natin i-click itong add to summary. Kinakailangan po talaga nga i-click natin yung add to summary para makikita dito sa violation summary ang kanyang mga violation, offense, and sanction. So, click natin. So, ito, nakikita natin dito sa gilid. And pwede na din ito natin i-save. Dali lang kadali. So, yan lang sa ngayon. Maraming salamat at magandang umaga.